Ayan mga idol, bibigyan ko lang kayo ng update, no, regarding dito sa ginagawa nating transformer. Ayan. So ito po siya, napakalaking transformer, no. So tapos ko na yung secondary ng half wave lang muna. So bali yung pinalabas natin dito 70-140. So may ano pa, may allowance pa. So pag sinukat natin to sa 230 volts, nasa ano pumapalo sa 74 and sa 150 pumapalo siya. So ano, medyo mas mataas siya compare doon sa desired voltage natin. Okay, so magbibigay na ako ng tips, no, regarding dito sa paggawa ng secondary, no, para walang loss or iwas loss. Bawal putulin. Lalong-lalo na pag mga 2 tires, 3 tires, 4 tires yung ginagawang transformer. So dapat yung wire, so tuloy-tuloy, no, para iwas sa signal loss. Kasi pag pinutol mo yan, so kahit na sinolder mo, so nagkakaroon pa rin yan ng kunting ano dyan, meron talagang losses na tinatawag, no? Ibang iba talaga pag yung wiring ay walang putol. Ayan. So ayan, kung mapapansin kayo dito, ayan, so meron akong binalatan lang dito. Ayan. Baka sabihin nyo aluminum, ha. Sinolder ko na para pagkabit ko ng wiring hindi na mahirap i-solder. So kaya, so meron na siyang lead. Oh, ayan, naka-copper yan, ha. Oh, ayan, oh. Yan, tanso yan. Baka sabihin niyo aluminum, eh. Okay. So ayan, so primary number 13. So yung secondary natin is number 13 pa rin mga idol. Ayan. So pwede naman siyang pag nag-primary tayo ng 13, pwede tayong gumamit ng number 13, 11, pero depende sa secondary output na ipapalabas natin. So pag 11, so medyo malaki na yung wiring, so siguro yung papalabas lang natin dyan na voltahe ay nasa 5100. So ganun lang siya, malaki na yung wiring, eh. So hindi naman siguro kakasya dito pag habulin natin yung 140. Kakasya, pero konti na lang yung maiwan dito na butas. Ayan. At saka parang hindi rin ma-overpower yung transformer natin. Parang yung saktong-sakto lang sa laki at sa bigat ng core. Hindi masyadong stress yung core natin. Ayan. Ayan. So half wave pa lang to, ha. Wala pang isang wave para maging full wave siya. Ayan. Kung baga ano pa lang to, clockwise pa lang yung nagawa natin. Yung counter clockwise nito susunod pa. So kinulang pa tayo ng wiring. So susunod na lang natin. Ayan. So mga nasa din, 1 kilo din yung kinain ng secondary. So kasi lumaki na, kasi meron na siyang primary, so medyo lumaki na. So syempre medyo mahaba na rin yung wiring na kailangan natin. Ayan. Okay, so hindi pa natin masukat kasi ayan, so kabitan natin dito ng ito yung ano natin, input, no? Ito 20. Ayan, no? So same gauge lang yan mga idol. Okay, so pag ginamitan natin daw ng ng mylar tape, mylar ba 'yon? So, ang ganda na nito, no? Parang factory din ang dating. Pero masakit talaga sa kamay mga idol mag nag-rewind ka ng toroidal transformer para manumano kasi, no? So wala tayong machine. So yan, so tiis-tiis talaga tayo. Okay, ayan. So ito yung niya. So 0 or center tap, pinaka center tap ito. Tapos yung 1 tire na 70 volts. Ito naman ay yung panghuli, no, na 150. So nasa 50 turns yung ikot ng 70 volts. Yan. So tuloy-tuloy lang yan.
hanggang sa another plus 50 volts, no, para maabot ninyo yung 150. Ayan, so malaki na to. Ayan. So yung core natin ay, yung bigat nito is nasa ano lang, nasa 14 kg. So plus 2 kilos, 14, 15, 16. So nasa 16 na siya. Nasa 16 kilo na to. So mag-additional pa tayo ng isang ano pa, isang kilo pa ng secondary wiring. So aabot na siya ng nasa 17 kilos. 17 kilos na. So mabigat na rin kung tutusin natin. So malaki yung wiring, yung wire gauge. So mas malaki yung wire, mas maganda dahil mataas yung current. And syempre pang bakbakan, Ayan, so pag natapos natin to, isi-ship out na rin natin ito. Papadala natin sa Mindanao. Mindanao, yung may-ari pala nito ay bumili sa atin ng board na CA40. So kaya 2 tires lang siya, kasi yung CA40 natin ay 2 tires lang din. So nag-order sa akin ng board. So paunti-unti niya lang ginagawa. So sa ngayon nag-order na rin siya ng transformer para doon. Ayan. Okay, so ayan mga idol, bibigyan ko lang kayo ulit ng update, no? Pag natapos na natin talaga, para makapagsuka tayo ng voltahe. So secondary, tapos kailangan pa nating mag-rewind dito ng mga auxiliary supplies like 18 volts, 12 volts para sa fan, 018 volts para sa protection, at saka 018 para sa buffer. Yan. Okay. And mga idol, ano na lang, kung gusto nyo umorder ng mga rechargeable batteries like 9 volts para sa mga multi-tester niyo, ayan, so pakiclick na lang po yung link dyan sa baba. Meron tayong link dyan sa description, no? Ano na lang dyan, pakiclick nyo na lang yan para directly kayo sa Shopee, no? And kung gusto nyo orderin, mura naman, maganda pag rechargeable, kasi pag nalubat, so i-charge nyo na lang yan. Kasi yung ano sa akin, kasi yung ginagamit kong tester is mga True RMS, so kailangan talaga ng 9 volts battery. Ang problema lang pag nalubat, so wala kang gagamitin. So dapat, so medyo mahal din naman kasi bumili ng mga 9 volts na hindi rechargeable like Energizer, Eveready. So ayan, medyo mahal naman. Pero pag nalubat, so lalong-lalo na pag wala kang spare, so ayan, pupunta ka pa ng tindahan. So kailangan pag malapit yung tindahan, pero pag malayo ay abala talaga sa repair. Pero pag pero kanitong rechargeable battery na 9 volts, syempre pag nalubat, i-charge mo lang kahit mga siguro 30 minutes pwede mo na gamitin ulit. So mas maganda rin pag meron kayong spare nito. Ayan, so, ang kagandahan nito sa mga rechargeable batteries, ayan, so meron din sila mga dalang charger mismo, no, na discharge charger para dito sa mga batteries na to. And yung isang type pa ng battery na 9 volts na mismo ay meron siyang micro pin, charging pin sa battery na mismo. Ayan, so hindi mo na kailangan ng mga external batteries, no, na isaksak mo pa directly sa kuryente. So ito, kailangan mo lang siguro dito mga charger ng cellphone, so pwede ka na makapag-charge. Ayan, so maraming salamat mga idol, no. Ayan, so sa hindi pa pala nakasubscribe sa akin YouTube channel, so wag kalimutan mag-subscribe and pakiclick po ng notification bell para updated kayo sa mga latest upload natin. And syempre don't forget to like, and kung pwede pakishare na lang po ng videos natin. Maraming salamat mga idol.